Ayun na, nakarating na rin tayo sa wakas. Ito ba tama? Full House Beach Beach Resort. Oo, tama. Dito nga. Pupunta ba tayo doon? Mainit. Doon sa may mga may lilim, pwede. Ano may kainan? Magbabasa ka na ba? Ang init. Init ng buhangin. Magkaya ka na. Mainit. Magbabasa ka na ba? Ay, tingnan mo, try gusto kong lakarin magandun sa dulo. Feeling ko, pagka dinire-diretso yun, kabsat na. Diba? Hey guys, we're now in La Union. Yung pag-stayan natin ngayon is yung Full House Beach Resort. Yung mga rooms is kubo type, pero air-conditioned. Merong fan lang, pero yung pinili ko is yung air-conditioned kasi syempre mainit, lalo na sa gabi, para hindi pawisan. Yung price niya is 950 pesos per night. Di ba pwede na? And beachfront din siya. Ito yung harap ng accommodation. Malapit lang siya sa Kabsat, walking distance. So, actually mamaya, tatry namin na lakarin yung dulo nitong beach na to. And feeling ko yung dulo, papunta na sa Kabsat. So, yun. And story time, dun sa biyahe namin. So, galing kami ng Cabanatuan. So, from Cabanatuan Terminal, sumakay kami ng bus papuntang, ay hindi bus, sumakay kami ng UV Express na pa Baguio. Eto nga, hirap na hirap kami. Hindi namin alam kung saan kami sasakay. Kasi pwede na sumakay papuntang Tarlac, tas mula Tarlac na bus, tas sakay ng papunta ng La Union. Pero ang tagal kasi nung minibus na papuntang Tarlac. So hindi na namin naantay. Nung papaalis na yung UV Express na sinakyan namin, bigla naman dumating yung pa Tarlac. Nang hinayang kami. Pero na-realize namin na maganda na rin kasi sobrang bilis ng biyahe. Yun pala, dumaan sa may T-Plex ba yun? Oo. So, nakaalis yung UV Express ng around 4:30 a.m. And nakarating kami ng area ng La Union, dun sa may bus station ng Partas, around mga 6 Mga 6 a.m. So, inantay lang namin na dumating. Tapos, after mga 30 minutes or so, yun dumating na siya. And yung biyahe mula dun sa terminal ng Partas sa may La Union hanggang dito is around ilang oras ba? 1.5 Mga around 1.5 or 2 hours siya. Pwede na din. So in total, dumating kami ng around 9 a.m. So mga around 5 hours yung total na biyahe. So pwede na din considering na super layo ng La Union. I'm so happy na maaga kami nakarating. Pero ang problema, 2 p.m. pa yung check-in. So 5 oras kami na tatanga. So mag-iikot-ikot muna kami. Mamaya-maya kakain na rin kami ng lunch. Right now it's already 9:57, so almost 10 a.m. na. Mga bandang 11 or 12 magla-lunch na kami. Pero mag-iikot muna kami dito. Titignan namin kung ano yung pwedeng makita. And may mga gusto akong puntahan dito sa La Union, like yung Kabsat, yung mga kainan, ganun, yung Coco Mama. Di ko lang sure kung saang area, so search ko lang siya mamaya. And yeah, papakita ko yung mga lugar na pupuntahan namin. Tatry ko mag-vlog. Yun lang. Ayan, Kabsat na nga ata yung dulo. Ayun natin, Kabsat na yan, di ba? Di ba? Ready ka na maligaw. Yan. Ito
Let's go. Tara na. Ibaon mo kasi yung gamit. Ha? Ibaon mo. Yes. Ang init ng buhangin. Oh my God. Hindi tayo pwedeng umitin. Masarap yung tubig. Malamig. Hindi na masyadong mainit compared kanina. Maalat ba? Yeah. Mami dikya. Ha? Dikya. May mga nagpipicture doon. Picturean mo ako mamaya. Ayan. Ito yung harap ng accommodation. Maganda. Grabe, kanina nilakad namin mula dito hanggang dun sa kabila papunta sa Kabsat. Grabe. Baka may dikya. Sobrang init. And na-realize ko, na-discover ko na yung bandang Kabsat, pangit na yung buhangin. So yung pinakamagandang buhangin is yung bandang gitna, banda doon. So pinakapangit, pinakamaganda. Tapos ito yung gitna. Maganda pa rin naman, pino. Pero yung doon kasi, yung bandang Kabsat na sobrang coarse, sobrang malalaki na yung butel ng buhangin. So masakit sa paa pag naglalakad. Dito maganda pa yung pillowy. So para sa akin, around ditong area pinakamaganda magstay kasi affordable yung mga rates nila. Yung sa amin nga is 950 pesos lang per night. Eh dun sa may Kabsat, super mahal, around 6 to 8,000 ata per night. Grabe. Yun lang. Sinay ko sa Apple Watch, around 2 kilometers yung nilakad namin. So meaning 1 kilometer yung mula dito hanggang sa dulo. Napakalayo. Tapos konti na lang yung mga establishments doon. Yung iba mga abandonado pa. Or konti lang yung tao. Grabe, kagigising ko lang. Sobrang sakit ng katawan ko. And grabe yung antok ko. Alos ang oras nang nakatulog. Kulang pa pero kailangan nang bumangon. Yan, let's do a short cottage tour. So madaming mga cottages dito. And ito yung sa amin. And ang cute, meron pang pangalan. May nakalagay po yung pangalan ko. So mayroong switch. Tapos ayan yung pinto. Tapos may steps. May trash can. So nilagay namin yung mga tsinelas dito. And ayan siya. Kala mo kubo-kubo lang pero meron siyang aircon. Ano lang, 0.5 horsepower lang, I think. Pero pwede na din, lumalamig naman. Meron ding bintana, merong ilaw, merong salamin. Ito yung switch. Merong 3 saksakan. Ito, may bench, pwedeng upuan, pwede lagyan ng gamit. And sa kabila, ganun din. And ito yung kama. Para siyang semi-double. Oo, semi-double siya. May 2 unan. And ang maganda, meron pang mga amenities. Merong towels, may sabon, and I think meron ding shampoo. Tapos may tissue din. Ewan ko lang kung ito yung kasama. Ayan. Hindi ko na binuksan kasi may dala naman ako. Ay, meron palang toothbrush, toothpaste, soap, shampoo, bath foam. Pwede na din. Considering yung price. Wait lang, sara kayo pinto. Ayan. Pwede na rin siya considering yung price kasi 950 pesos lang siya per month. Kasi 950 pesos lang siya per night. 'Di ba? Pwede na din and beachfront din siya. Sulit na. Yung CR niya is common CR na nasa tapat.
And nakaligo na rin kami kanina. Here's the view at 4:35 p.m. in the afternoon. Hindi na masyadong mainit. So pagka high tide siguro na maabot dito yung tubig. Lulubog siya sa tubig. Parang ganito itsura sa ano. Saan yan? Sa Dingalan. Ano yun? Ay. Wala na. Ayun, saan? Ayun. Ayun. Cute. Ayun, dami pala. Ayun, 1, 2, 3. Cute. Siya yung kanina yan, no? Cute. Here's our snacks. Isaw, tsaka hotdog, tsaka drinks while watching the sunset. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. Mag-hi ka. Happy ka ba? Ayan, super ganda ng view. Super hangin. Ang sarap maglakad. Mamaya pupunta kami dun sa may dulo. Titingin kami ng pagkain. Pero titingin din kami ng food sa highway. Sa mga resto dun. Baka may maganda. Nawala ng kuryente. Dinner for tonight. Anong tawag dito? Bagnet something. Bagnet something. Anong tindahan to? Tagpuan. Malapit sa LU. Tagpuan sa LU. Malapit sa... Papasang 7. Dapat ba ito ng 7-Eleven? Ayaw nga, no? Dapat pala ito ng 7-Eleven. Yung ginagawa. Hello guys. Ano sabihin ko? Hindi na ako nakapag-update yesterday. So, ano man ginawa natin kahapon? After kumain ng dinner, bumalik kami dito sa accommodation. And, yun nga, inantok. So, ay, ikaw nakatulog ka, di ba? O siya nakatulog. Tapos ako nag-edit ako ng videos. Tapos after nun, ginising ko siya kasi gusto kong lumabas. So, nakarating kami dun sa may The Ugly Bar. Sabi kasi maganda daw dun. Kaso wala naman tao. So, umalis kami. After nun, nagpunta kami sa may Flotsam and Jetsam. Ang balak namin, mag-order kami ng drinks. Pero, wala naman palang, naisip namin, shake na lang. Kaso walang shake. Tapos, gusto ko din ng salad. Wala ding salad. Umalis na kami. Umuwi na lang. Sayang din pera.
Tapos, nauwi na lang kami dun sa may isang tindahan ng shake. Dun sa may dinaanan namin. So, yun. Nag-order na lang ako ng watermelon shake. Tapos, siya, banana. E de yun. Tapos, umuwi na kami. Tapos, natulog na. Ang haba ng tulog ko. Grabe. Ano tayo nakatulog? Mga 11. Tapos, ang gising ko din, 11 din. May kit mag-alas 12 na. 11:30, di ba? Mga ganon. And yun, nag-ayos lang. Tapos, dapat kakain kami sa may merienda. Yung kainan sa malapit din dito. Nakita sa TikTok. Pero, tinamad na kami umalis. Tapos para tipid, dito na lang kami kumain sa may accommodation. Dito sa resto nila. Ito yung food namin, yung in-order is sinigang na bangus belly. Mura, ano lang siya, 190 lang. Tapos good for sharing na. Yung eto, parang kasya mga 3-4 na tao. Tapos super daming sabaw. Wait lang, pakita ko. Ayun yung food namin, sinigang na belly. Yan, super daming sabaw. And merong sile, tsaka kalamansi, rice. Ayan, tas water. Nangiyak akong service water. And bumili din siyang coffee kanina habang natutulog ako. Masarap yung coffee. Saan mo tabi nila eh? Saan? Tapat lang to. Masarap. Hindi siya masyadong matapang. And, ayun yung view. 'Di ba? Super ganda. Beachfront. Ganda talaga dito. Yung restaurant niya nasa harap lang. Tapos affordable din yung pagkain. 'Di ba? Super sulit. I love it here. Wala pa masyadong tao kasi alas 12 eh. Ang dating ng mga tao, mga hapon na mga ganun, 4, 5, 6. Yan. Kahapon ganun, medyo madaming tao. Pero ngayon wala. Yan. So, kain muna kami. So, let's eat. Parang gusto ko mag-order nung buko. Feeling ko hindi naman siya ganun kamahal. Magkano ba? Hindi ko alam. Tanong natin, baka mga 100 something lang. Ang dami, ayun, nakita kong buko kanina dun eh. Wait. Yesterday yung kinain namin is sinigang na baboy. Masarap. Medyo matigas lang yung ibang part, pero yung iba masarap naman. Tsaka sobrang dami. Sobrang dami ding gulay. And 250 lang siya, so super sulit. Grabe, ang dami. Hindi nga namin halos maubos eh. Oo, sige. Tapos ngayon, dapat titinola kami. Eh kaso, gusto ko din ng sinigang ulit. Pero sinigang na belly naman. Sarap. Maasim. Sarap. For 190 pesos. Tapos ganito. Kung mga 3 or 4 persons kayo, kasya na yung ganito. Di magkano lang yun? Yung rice, 20 pesos. 20 or 24 pesos. So, 70 pesos meron ka ng kanin ulam sa La Union. Napakamahal pa naman ng pagkain dito. Sa iba. Minimum mga 200 to 50. Ay, tas mamaya pala. Mamaya, pupunta kami sa may Coco Mama. Mura lang. Magkano? Ay, 90. Mura lang pala yung... Sige, bumili ka ng dalawa. Oo. Kunin mo yung pera sa bag. Ano pa? Ano lang? Ha? Magkano? Coco Mama. Sige, isa lang muna. Pagka nasarapan natin, bel pa tayo isa. Mag-order tayo ng buko. Mura lang pala. Kala namin mga 200. Sabi mo kahapon, 450. Diyos ko, 450. Ano ba to? Isang Anong tawag? Ano yung buong buko na. aman pulo ba to? 90 lang pala. So yun, mag-order tayong buko. Ayun yung food. Ang sarap.
Tama lang yung asim niya. Yan, madami ng gulay. Sitaw, kangkong, ano pa ba to? Kamatis. Sili. Yun. Sarap. Ito natin yung buko. Guys, Ang ganyan na. guys, ito na yung buko. Ano lang pala siya? Buko juice lang talaga. Eh, paano yung There's no something yung laman? special. Hindi na Baka kakayurin. hindi kinayod. I don't know. Hindi. Ako basta buko juice lang siya. 90 pesos. Pwede na rin. Pang picture-picture, gano'n. Masarap kaya. Sarap naman. Fresh. Pero malamig. Paano nilang pinalamig to? Rep. Nirep nila to. Pwede na din. Coconut po. Coconut na lang, no? Kasi meron yung dalawa. Coco pandan tsaka coconut. Ito, coconut na lang po. 20 po. May nagsasabi ka na yung sa ating mga. Ang cute. Yung para siyang ice cream na niyog. Pwede na din. Pakasama yung Oo, may buka yun. Sakto lang yung lasa. Parang maganda lang sa picturean, gano'n. Oo nga. Tignan mo kasi. Tignan mo lang. Diba? Parang niyog na ginawang ice cream. This is our view this afternoon. Medyo madami na rin tao. Ayan. Ano masasabi mo? Ha? Wala. Mag-i-interview po tayo ng isang lokal ng La Union. Lokal ka ba? O napagkamalan lang na lokal? Sino yung napagkamalan ka? Nagpitinda ng buko pie? Yung sa may tapat na tapat yun, di ba? Yung nakita natin kanina. Here's our ulam for tonight. Kinumpleto na. Ngayon naman, sinigang na hipon. Kahapon, sinigang na baboy. Kaninang tanghali, sinigang na bangus. Ngayon naman, ayun, kinumpleto na nga. Sinigang na hipon. Ayun, mukha naman masarap.
yun? Ay! Ang cute. Ako ko ba? Tingin. Ay! Cute. Ako mo? Baka masipit ka. Ang sakit. Cute. Ano kaya yung lasa niya? Dito nang gagaling yung mga ano nila. Di ba pa yung, di ba nag-iiba yung kulay nila? Di taas mo pag ano. Ang cute. Asa na? Hey guys! Hey guys! Pauwi na tayo. It's our last day. And balak namin, sasakay kami ng papuntang Baguio. And from Baguio, papunta na ng Cabanatuan pa uwi. Ayan, ang ganda ng view. Goodbye La Union. Until next time.